Si Ayesha ay isang katulong ng pamilyang Fuentes. Buong buhay niya ata ay naririto na siya sa bahay ng mga Fuentes. Ang kanyang ina ay matagal na nananidilbihan sa pamilya nila at ang kanyang ama naman ay isang driver na namatay ng walang kadahilanan. Malaki ang utang na loob nila Ayesha sa pamilya ng mga Fuentes. Ngunit marami at malaki ang tinago ang pamilyang ito na walang sino man ang kayang magbukas. Ang ina ni Ayesha ngayon ay may malubhang sakit na dapat agapan ng mabilis. Walang magagawa si Ayesha kundi pumalit sa pagiging manilbihan sa bahay ng mga Fuentes. Ang pamilyang ito ang tumulong sa kanila. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin makuha-kuha ni Ayesha ang hustisya o sagot sa pagkawala ng kanyang ama. Hanggang ngayon ay naghihinagpis pa rin siya sa pagkawala ng unang lalaking nagmahal sa kanya. Ayesha, tawag ng isang babae. Agad na kumilos ang babae papunta sa kinaroroonan ng tumawag. Maghanda kayo at babalik na ang aking anak. Saad ulit ng babae. Sige po. Bumalik si Ayesha sa kusina kasama ang ibang mga tagasilbi. Ano raw ang sinabi sa iyo ni Ma'am, Ayesha? Tanong ng isang matanda na kanilang mayordoma. Babalik daw po ang anak ni Ma'am, si Nicolas. Walang emosyon na saad ni Ayesha habang pinagpatuloy lamang ang kanyang ginagawa. Sir Nicolas, pagwawasto pa ng matanda. Napahinto si Ayesha at tumingin sa matanda. Nag-aalinlangan na tawagin na Sir si Nicolas. Yes, amo pa rin natin ang anak ni Ma'am. Alam kong hindi maayos ang pakikitungo ng alaga ko sa'yo. Ngunit huwag mong kalimutan na nakakaangat pa rin siya sa atin. Tumango lamang si Ayesha upang ipahiwatig ang kanyang pagsang-ayon. Malaki pa rin ang galit niya sa lalaking yon. Hindi naman nararapat tawagin na sir ang isang taong walang respeto sa kapwa. Bulong ni Ayesha sa kanyang sarili. Nakasimangot lamang siya habang inaayos ang lahat. Ilang araw na lamang ay makikita na ulit niya ang lalaking una niyang kinamuhian. Bata pa lamang siya ay lagi na silang nag-aaway ng lalaki. Marami itong pakulo na ginagawa kay Ayesha. Ilang taon rin naging maayos at payapa ang buhay ni Ayesha sa loob ng bahay ng mga Fuentes dahil 15 years old pa lang sila ay pinapunta na ng US si Nicolas ng kanyang mga magulang. Dahil noon ay maraming pagbabanta ang natatanggap nila mula sa kanilang mga kalaban sa negosyo. Marami ang namangha at gustong sumunod sa yapak ng mga Fuentes. Mayaman, marami ang koneksyon, maayos ang buhay. Siguro tama nga sila, pera ang umiikot ng lahat. Kung wala kang pera, wala kang kwenta. Dalawa lamang ang hiniling ni Ayesha ngayon. Sana gumaling na ang kanyang ina at mahanap na ang pumatay sa kanyang ama. Ang paninilbihan niya sa loob ng mga Fuentes ay may halong sekreto. Alam niya na may kinalaman ang mga Fuentes sa pagkamatay ng kanyang ama at gusto niya yung malaman. Lumipas ang mga araw ng kanilang paghahanda at bukas ay darating na si Nicolas. Handa na ba ang lahat? Tanong ng ina ni Nicolas. Andun silang lahat nakatulong sa sala upang matipon sa paghahanda bukas. May malaking salo-salo ang pamilya. Nabalitaan din ni Ayesha na dadating daw ang nobya ng lalaki kasama niya. Hindi na nakinig si Ayesha sa lahat ng bilin ng kanilang amo. Ayaw na rin kasing magpakita sa lalaki. Kaya nagpresenta siya na tutulong siya sa paghahanda sa kusina. Alam niyang hindi niya matatakasan ang lalaki kasi nasa iisang bubong lamang sila. Ngunit gagawin niya ang lahat ng paraan upang kahit papaano
Hindi sila magkita at mag-usap nito. Dumating na ang araw ng kanyang kamalasan. Narinig niya ang sigaw ng ina ni Nicolas sa labas. At narinig rin niya ang busina ng isang sasakyan. Nasa loob lamang siya ng kwarto, naglilinis at walang balak na salubungin ang kung sino man ang dumating. "How are you, my dear?" Salubong na tanong ng ina ni Nicolas sa kanya. Hindi na tinignan ni Ayesha ang muka at pagbabago ng hugis ng katawan ng lalaki. Nagmamadali siya sa kanyang ginagawa at gusto na lamang matulog. Hindi man masyadong marinig ni Ayesha ang pag-uusap ng mag-ina, ngunit narinig niya ang boses ng lalaki. Malaki at masarap na sa tenga ang boses nito. Hindi na katulad noon na puro sigaw at sobrang sakit sa tenga dahil sa iyak ng iyak ang batang Nicolas. Napahinto ang dalaga sa kanyang ginagawa at parabang naguya sa boses nito. "Hoy, ano ka ba, Ayesha? Magalit ka sa kanya kasi hindi siya mabuting tao. Maganda lang ang boses nun pero masama ang ugali. Ano ka bang babae ka?" Saway niya sa kanyang sarili. Nasisiraan na ata ng bait si Ayesha dahil sa pagdating ng lalaki. "Makalabas na nga," bulong niya sa kanyang sarili. Inayos muna niya ang kanyang mga gamit at handa nang salubungin ang kanyang kamalasan. Kung magkita man sila, ay hindi na siya magpapaapekto pa kahit anong mangyari. Lalabas na sana siya nang hindi niya mabuksan ang pinto. "Nakalak ba to?" Naguguluhang tanong niya. Sinubukan niya ulit na buksan ang pinto, ngunit sira pala ang doorknob nito. Nagsimulang maglaban ang kaba at takot. Gusto niyang sumigaw, ngunit walang mga salita na lumalabas sa kanyang bibig. Gusto niyang itulak ang pinto, ngunit wala siyang lakas. Nabitawan niya ang kanyang mga dalang gamit at nahulog sa sahig ang isang balde ng tubig na siya namang nagpabasa sa buong paligid. Naalala niya ang kanyang mga trauma dahil lamang sa pintong hindi mabuksan. Nanghina siya at unti-unting bumagsak ang kanyang mga luha at sabay nito ay ang pagbagsak ng kanyang katawan na lumagapak sa sahig. May narinig na ingay si Nicolas sa labas ng isang kwarto. Naglalakad siya papunta sa kanyang kwarto nang mabaling ang kanyang atensyon sa isang ingay na nanggagaling sa kabilang kwarto. Hinawakan niya ang doorknob, ngunit napahinto siya nang sumingit sa pagsasalita ang isang kasambahay. "Sira po ang kwarto na yan, sir." Saad ng isang katulong na napadaan lang din. "Okay, did anyone went here?" Tanong ng lalaki. "Wala po. Si Ayesha. Siya ang huling pumasok sa loob ng kwartong yan. Bakit po?" "Ayesha? She's still here?" "Opo, siya ang pumalit sa kanyang ina. May sakit kasi kaya kailangan magtrabaho." "Okay, thank you." Binitawan niya ang pinto at nagpatuloy na pumunta sa kanyang kwarto ang lalaki. Hindi pa rin mapakali si Nicolas. Hindi niya akalain na magtitiis at hanggang ngayon ay makikita niya pa rin ang babaeng yun. Lumabas si Nicolas sa kanyang kwarto at napadaan naman sa kwarto kung saan si Ayesha naroon. Isang boses ang kanyang narinig na nagpabaling sa kanyang atensyon. "Tulong!" Naghihikaos na saad ni Ayesha sa loob. Hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Para ba itong nakatali? Ang nasa isip niya ay ang kanyang mga nakaraan na hindi niya na gustong balikan. Mga hindi magandang alaala na hanggang ngayon ay nalagapos pa rin siya. Sa bawat patak ng kanyang luha ay ang mga alaala na sana binoon na lamang sa nakaraan. "Who's there?" Isang lalaking boses ang narinig ni Ayesha.
Hindi niya nainisip kung sino ito. Ngunit ang gusto niya lamang ay makalabas na sa madilim na lugar na yon. Tulong! Iyon ang huling salita na naibanggit ni Ayesha bago mawalan ng malay. Nagdali-daling bumaba si Nicolas at hinanap ang susi ng kwarto. Tama siya sa kanyang kutob na may taong nasa loob. Nasaan ang susi ng nasirang kwarto? Wala na po yung susi, nasira na po. Bakit po? Nagdali-daling umakyat si Nicolas sa kwarto at pinagtatadyak ang pinto. Ngunit kulang ang kanyang lakas upang mabuksan ito. Nicolas, what the? Hindi na natapos sa pagsasalita ang kanyang ina nang makita niya ang kanyang anak na suntukin ang doorknob na nagdulot ng tuluyang pagkasira nito. Nicolas! Sigaw ulit ng kanyang ina. Nakuha ng lahat ng nasa bahay ang atensyon nila nang makita ang patak ng dugo sa kamay ng lalaki. Ngunit hindi pa rin ito tumitigil sa pagsuntok. Stop it, anak. Nag-aalala na ang buong nasa bahay, lalo na ang ina ng lalaki. Ano bang nangyayari? May tao sa loob, ma. What? Nagulat ang lahat at sabay sa kanilang pagkagulat ay ang tuluyang pagbukas ng pinto. Napahinto ang lahat nang bumungad sa kanilang lahat ang isang babaeng nakahandusay at walang malay. Aye. Saad ni Nicolas. Aya siya. Sabay sigaw ng lahat. Nagulat sila at marami ang tanong kung bakit nakahandusay na lamang ang babae. Sa walang pagdadalawang isip, binuhat ni Nicolas si Ayesha sa kanyang likod. Get a car. We will go to hospital now. Agad na nagsialisan at nagmamadali ang lahat. Taranta at puno ng pag-aalala. Sumakay ng kotse sina Nicolas at Ayesha. Nakakandong si Ayesha sa kanyang balikat. Hinihintay na magising ang babae. Hindi pa rin nagigising ang babae. Ano bang ginagawa mo sa loob, Aye? Tanong ng lalaki sa babaeng walang malay. Nakarating sila sa ospital ng mabilis. Nurse, call the doctor now. Saad agad ni Nicolas sa pagbaba pa lamang ng kotse. Sir, I'm sorry po pero marami po kasing pasyente and as a meantime, dalhin muna natin siya sa emergency room. No. Nagulat ang lahat sa biglaang pagsigaw ng lalaki. Nakakuha siya ng atensyon sa karamihan. Sir, nasa ospital po tayo. Huwag po sana tayong gumawa ng eksena. No more dramas here, and I'm sorry for that. But call the doctor now. Madiin na saad ng lalaki. Wala po kasing available na doktor. Call Dr. Suarez immediately. Dr. Suarez is not available at this moment, sir. Call him or I will take down your hospital. Nagulat ang mga nurse na nakarinig, ngunit agad naman silang kumilos. Makalipas lamang ang hindi sandali ay sandamakmak na doktor ang nagmamadali patungo sa lalaki at kay Ayesha. Hindi pa rin nagigising ang babae. Nicolas. Doc Suarez. Nagkamayan ang dalawa at agad na kinuha ang pasyente. What happened? Tanong ng doktor habang naglalakad sila. Is it your job to know it? Pilosopong saad ni Nicolas. Natuwa ang doktor dahil iba ang nakikita niyang kaba sa lalaki. Hindi ka pa rin nagbabago, Nix. You're still the arrogant, selfish, and bossy man. Nothing happens. Ikaw pa rin yan. The man who always reminds me about that thing. You're welcome for that. I didn't say thank you. You don't say thank you, bro. Okay, I'll go ahead and check what happened. Go. Okay. Umalis ang doktor papunta sa private room kung saan pinasok si Ayesha. May mga 3 doktor ang naroon.
Inaasikaso na ang mga gagawin na test. Nasa labas lamang si Nicolas, naghihintay. Lumipas ang 1 oras at natapos na rin ang sandamakmak na test ng babae at wala namang nakunan na kakaibang resulta maliban na lang sa short of breathing dahil sa mainit na lugar. Pinaliwanag nga ng doktor kay Nicolas ang lahat at pagkatapos ay pumasok siya sa loob ng kwarto. What really happened to you? Tanong ng lalaki sa babaeng wala pa ring malay. Huminga ng malalim ang lalaki at aakma na sanang aalis nang biglang nagsalita ang babae. Tama na! Tama na! Biglang saad ng babae habang nakahiga at nakapikit ang mga mata. Nananaginip ito. Lumapit agad si Nicolas at hinimas ang ulo ng babae. Yes, it's okay. I'm here. Remember, I'm always here. Nagising bigla ang babae at huminga siya ng malalim. Biglang umatras si Nicolas sa pagkatabi sa babae at tumayo agad. Nilibot ng tingin ng babae ang loob ng kwarto hanggang sa magtugma ang mga mata ng dalawa. Nasaan ako? Unang tanong ng babae. You're here in the hospital. Hospital? Bakit? Nahimatay ka bigla. Saan? Sa bahay. Hala, may trabaho pa ako. Aakma na sanang tatayo si Ayesha, ngunit pinigilan siya ng lalaki. Stay here. May trabaho pa ako. Importante pa ba yon kesa sa katawan mo? Oo. Nagulat ang lalaki sa naging sagot ng babae. We will go home after the last check-up. Salamat. Hindi na nagkibuan ang dalawa hanggang matapos ang lahat ng test at nag-ayos na sa pag-alis. Walang nagsalita sa kanila kahit sa pagsakay sa kotse. Nagmamaneho si Nicolas at nasa tabi niya si Ayesha. Hindi na napigilan ni Ayesha ang magtanong. Ano ba talaga ang nangyari? Ang naalala ko lang ay nasa kwarto ako noon at nalakang pinto hanggang sa wala na akong makita, kundi itim na lang. The doctor said na kaya ka daw nahimatay is because dahil sa pagod and init, na-overfatigue ka daw. Salamat. For what? Sa pagdala sa ospital, kahit hindi naman na kailangan. You're welcome. Nakarating sila sa bahay at sinalubong sila ng mga katulong at ina ni Nicolas. Ma'am, saad agad ni Ayesha. Pasensya na po talaga kayo. Hindi na po ito mauulit. Ano ka ba? Okay lang yon. Baka napano ka na kung hindi ka sinugod agad ni Nix. Umatras si Ayesha at humarap sa lalaking nasa kanyang likod. Salamat po, sir. Lumipas ang ilang araw na simula nang nangyari ang aksidenteng yon ay iba na ang naging pakiramdam ni Ayesha sa lalaki. Kapag sila ay nagkikita ay agad siyang natataranta at hindi makatingin sa lalaki. Habang nasa kusina si Ayesha, nag-aayos ng mga gamit, ay may narinig siyang nag-uusap. Narinig niya ang pag-uusap ni Nicolas at ang kanyang kaibigan. So, who's that? Tanong ng lalaking kaibigan ni Nicolas. May hawak silang baso na may lamang alak. Who's what? Pagpatay mali siya pa ni Nicolas. Hindi mapigilan ni Ayesha na hindi makinig para bang may gusto siyang malaman mula sa lalaki. The girl in the hospital? Napahinto si Nicolas sa pagsipsip sa kanyang inumin at tinignan ng masama ang kaibigan. She's just our maid. Nang marinig yon ni Ayesha, ay parabang nabagsakan siya ng langit at mukhang may kidlat na tumama sa kanyang puson dahil sa sobrang bilis at sakit ng kanyang nararamdaman.
Hindi niya malaman kung bakit apektado siya sa sinabi ng lalaki ni hindi niya nga gusto rin ang lalaki. A maid? Yes, anak siya ng katulong namin dito. Siya ang pumalit kasi may sakit ang nanay niya. She's pretty. Saad ng kaibigan nito. Namula naman ang mukha ng babae sa pagkarinig niya nito. Ngunit hindi yun naging sapat para makalimutan niya ang sinabi ng lalaki. Maid? Oh, tama. Maid lang naman talaga ako. Bakit ako nagagalit? Ganyan naman talaga ugali ng lalaking yan. Masama siya, Ayesha. Galit na kausap ni Ayesha ng kanyang sarili. Ayesha, okay ka lang? Tanong ng isang kasambahay na dumaan. Po, okay lang po ako. Mula noon ay iniwasan na ni Ayesha ang lalaki. Kapag dadaan ito ay lalayo naman siya, ngunit maliit ang bahay para pagtaguan niya. Meron talagang pagkakataon na magkikita at magkikita sila. Ano ka ba, Ayesha? Trabaho ang pinunta mo dito at alamin ang tunay na pagkamatay ng papa mo. Bakit affected ka sa lalaking yun? Tanong niya sa kanyang sarili. Nasisiraan na yata ako ng bait. Ilang araw nang iniiwasan ni Ayesha ang lalaki. Hindi naman nagtataka si Nicolas dahil mula noon ayaw na naman ni Ayesha sa kanya dahil sa ginawa niyang pambubuli noon. Dumating na ang araw kung saan gaganapin ang isang malaking party para kay Nicolas sa muling pagbabalik nito. Son, are you excited? You will meet different and a lot of ladies and business owner. You should be ready. That's so excited, Mom. I feel different. Ano naman yan? It's kinda weird that Dad is not around. Your dad is busy, Nix. I know, but can he not make 1 hour to visit me? Darling, just this once, okay? Hayaan mo, I'll call him. But for now, enjoy. Pumunta sa likod si Nicolas kung saan gaganapin ang party niya. Sir, maayos na po ang lahat. Ready na for tonight. Okay, thanks. Nagkasalubong sina Ayesha at Nicolas nang hindi sinasadya. Sir, gulat na saad ni Ayesha. Hindi sumagot ang lalaki agad at tinignan lamang si Ayesha mula ulo hanggang paa. Bakit po? Tanong ulit ng babae dahil hindi siya komportable sa pagtitig ng lalaki. Nothing. At agad na umalis si Nicolas. Naiwan doon si Ayesha na hindi mawari ang nangyari. Wala talagang ayos kausap yun. Bulong ni Ayesha. Ngayong gabi na gaganapin ang party. Good evening, everyone. Welcome to the home of Fuentes family. Isang pagbati ang narinig ng lahat kung saan natipon sila sa gitna. Iba't ibang mga tao na mayayaman at iba't ibang mga babae ang may magagandang suot. Makikita talaga sa kanilang mga tayuan na mayayaman sila at merong ikabibigay. Nagmasid lamang si Ayesha sa lahat at napagtanto niyang malayo ang agwat niya sa mga taong nasa kanyang harapan. Good evening, everyone. Isang malaki at magandang boses ang narinig ng lahat, lalo na ni Ayesha na siyang nagpapukaw sa kanyang atensyon. Nagsalita si Nicolas at sabay sa kanyang mga ngiti ay ang pagtaas niya sa kanyang baso na hudyat ng kanilang magagandang pagsasama ng mga taong kabilang sa selebrasyon. Nakatutok lamang ang tingin ng dalaga sa lalaking may ibang kislap na mga ngiti. Cheers, saad ng lalaki. Hindi pa rin nawawala ang tingin ng babae kay Nicolas. Tila ba siya ay nagbabaka sakali na makita siya nito. Ngunit bakit ngayon pa naramdaman ni Ayesha
kung kailan marami siyang dapat gawin, lalo na sa kanyang inang may sakit. Hindi man niya makita sa hinaharap na magkakasama sila ng lalaki, ngunit umaasa pa rin siya na makita siya nito. Biglang may isang babaeng lumapit kay Nicholas. Isang maganda, mestisa at may mamahaling suot at gamit. Humalik ito sa pisngi ng lalaki. Hindi na nagulat ang lalaki sa biglaang pagdating ng babae. Tila ba ay magkakilala na sila nito o baka siya na ang babaeng pakakasalan nito. Isang butil ng luha ang bumagsak sa mga mata ni Ayesha. Dala nito ay pighati at pagkadurog ng kanyang puso. Alam niya noon pa na iisa lamang ang taong pinapangarap niya. Si Nicholas lamang. Kahit binubuli siya nito, ay masaya pa rin si Ayesha dahil sa pamamagitan nito ay makakasama niya ang lalaki. Bata pa lamang siya ay gusto niya na ang lalaki, ngunit hindi niya ito sinasabi at pinapakita. Ngunit bakit ngayon ay nasasaktan na siya ng sobra? Tinignan ni Ayesha ang kanyang suot na maid dress. Dito pa lamang ay makikita na hindi na sila karapat-dapat. Tumalikod siya at umalis sa kanyang kinatatayuan. Pumunta siya sa hardin kung saan walang masyadong tao. Umupo siya sa kanyang paboritong pwesto. Makikita roon ang ganda ng langit at mga bulaklak. Bakit ngayon pa ako nakaramdam ng ganito? Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi maaari ito. Umiling siya sabay tingala sa langit. Pa, ano ba tong nararamdaman ko? Tila ba siya pa rin ang sinisigaw? Ngunit paano ka? Paano si Mama? Naguguluhan ako sa mga nangyayari. O baka hindi ko lang mawari dahil simula noon ay ngayon lang ulit kami nagkita. Ngunit bakit masakit? Masakit makita siyang may iba. Ngunit sino ba ako, diba? Isang hamak na katulong lamang. Habang binubulong ni Ayesha ang kanyang mga hinaing sa sarili, may narinig siyang dalawang lalaking nag-uusap. Sa walang pagdadalawang isip ay sinundan niya ang dalawa at tila ba may kakaiba itong pakay. Bro, let me give him a hard time. Saad ng isang lalaking nakaputi. How so? Sagot ng isa pa. He make my life miserable, so give and take. How will you gonna do it? As if you don't know him. He's Nicholas Fuentes. Sa pagkarinig ni Ayesha sa pangalan ng lalaki, ay may kakaiba siyang naramdaman. Ano kaya ang binabalak nila? Bro, iba ngayon. I'm more ready and planned. That's what you said before. Bro, we just mess up dahil may nakikialam, but no, I know wala na. That day is my worst day. Ano ka ba? Hindi ka ba maghihiganti? You also make your life miserable. You almost got into prison. That's my thing, Edward. Yeah, that's my point. That's your thing. So bakit siya nakikialam? You know my father will gonna kill me. Trust me, I got this. Pagkatapos mag-usap ng dalawa, ay umalis na sila na para bang wala lang sa kanila ang kanilang pinag-uusapan. Meron silang balak na patayin si Nicholas at hindi yun hahayaan ni Ayesha. Pupunta na sana si Ayesha sa kinaroroonan ni Nicholas nang makita niya ang dalawang lalaki na papunta roon. Nilamon siya ng kaba at takot na hindi niya magalaw ang kanyang mga paa. Hindi pwede na, pati si Nicholas ay mawala. Sinubukan niyang humakbang, ngunit para bang nakapako ang kanyang mga paa. Takot na takot at nanginginig. Anong nangyayari sa akin? Pinagmasdan niya lang na lumapit ang dalawang lalaki kay Nicholas. Ang kanyang mga luha ay nagsilabasan na at nag-uunahan. Ngunit sa maikling pag-uusap ng tatlo,
ay agad namang umalis ang dalawang magkaibigan. Naiwan roon si Nicolas at isang matandang babae. Hindi nila gagawin ang kanilang plano? Ngunit kailan? Bulong niya sa kaniyang sarili. Dapat masabi niya ito kay Nicolas bago pa mahuli ang lahat. Ngunit ayaw niyang sirain ang araw na ito at lalo nang ayaw niyang mawala ang mga ngiti na nakapako sa mukha ng lalaki. Masaya ito. Anong gagawin ko? Sinundan ni Ayesha ang dalawang lalaki. Papunta ito sa likod ng bahay kung saan nakahilera ang mga sasakyan ng lahat. Doon nakaparte ang mga kotse ng mga dumalo at nalilito siya sa dami. Nagtago si Ayesha hanggang sa makapunta siya sa malapit sa kinaroroonan ng dalawa. Nakinig siya. So what's the plan? The plan is, we will going to kill him by accident. How? By anything. We have a lot of options, Zane. Do you trust me? No, I don't. But I'm willing to make a bet. That's my boy. Nanginginig na marinig yun ni Ayesha at agad siyang tumakbo sa takot nang mabangga niya ang isang kotse na biglang tumunog. Hala! Sino yun? Naku naman, Ayesha! Agad na tumayo ang babae at tinignan ang dalawa na nakatingin na sa kanya. Takbo! Tumakbo siya ng mabilis. Get her! Sabay takbo ng dalawang lalaki. Who are you? Sigaw ng isang lalaki. Nagpatuloy lamang sa pagtakbo si Ayesha nang madulas siya at nadapa. Aray! Hindi siya agad nakatayo dahil nakapasok sa isang butas ang kanyang paa. Huminto ang dalawang lalaki sa harap ng babae habang sinusubukan ni Ayesha na tumayo. Huwag kayong lalapit, sigaw niya. And who the hell are you? Pinapakinggan mo ba kami? At bakit ko naman kayo papakinggan? May ka-interes ba sa inyo? Palaban na sagot ng babae. Napangiti ang dalawa sa naging sagot ng babae. So bakit ka tumakbo? Kasi nakakatakot kayo. Sinusubukan pa rin ni Ayesha na tanggalin ang kanyang paa at gusto nun tumayo. Ngunit masakit ito. Sino ka ba? A spy? Hindi nakasagot si Ayesha. Ngunit isang tawag ang nagpatuon sa kanilang atensyon. May biglang tumawag sa telepono ni Ayesha na nasa kanyang gilid dahil sa nahulog ito galing sa kanyang kamay. Isang pangalan ang nakatatak roon. Sir Nicolas is calling. Kilala niya si Nicolas? Galit na saad ng isang lalaki. Bakit ngayon pa talaga tumawag si Nicolas kung saan nasa depeligro siya? Tapos ngayon, ano na gagawin niya? Get her. Sunod na saad nito. Mas lalong nanginig sa takot si Ayesha. Ang mga butil ng pawis ay dumadaloy na sa kanyang muka. Binuhat siya ng kasama nitong lalaki. Saan niyo ko dadalhin? Bitawan niyo ko, ano ba? Pinaghahampas niya ang likod ng lalaki. Kakagatin niya na sana ito, ngunit bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Naramdaman pa niya na ipinasok siya sa isang kotse at nandilim na agad ang kanyang paningin. Ano ang mangyayari kay Ayesha? Habang naglalakad si Nicolas ay may narinig siyang isang pamilyar na sigaw ng babae. Agad na nabaling ang kanyang atensyon doon. Hinanap at sinundan niya ang sigaw, ngunit nawala ito bigla. Isa itong babaeng sumisigaw at tumatakbo. Tulong! Sigaw nito. Pagkarinig niya sa mga katagang yun, ay naisip niya agad si Ayesha. Ang boses na yun ay kabisado niya. Simula pa lamang bata siya, tiyak siyang kay Ayesha ang boses na yun. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone
at agad na hinanap ang numero ng babae. Ilang beses niya itong tinawagan, ngunit walang sagot. Where the hell are you, Yesha? Saad niya sa kanyang sarili habang nagmamadali na hanapin sa kahit saang sulok ng lugar pa to. Nagmamadali siyang pumunta sa lugar kung saan ang kanyang kotse ay nakapark. Habang tumatakbo siya, ay may natapakan siyang isang telepono na alam niya kung sino ang nagmamay-ari. Basag ang salamin ng cellphone nito. Agad niya itong kinuha at sinuri. Ayesha, tama ako. But where the hell are you? Nasaan ka? Nagsimula ng kutuban at matakot si Nicolas nang mapagtanto niyang nawawala nga talaga ang babae. Agad siyang pumunta sa loob ng kanilang bahay upang tignan ang mga nakarecord na CCTV. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na nahagip ng CCTV ang pagdakip kay Ayesha. Ngunit sinuri niya ang lahat ng kotseng papasok at palabas ng kanilang mansyon. Marami ito, kaya hindi niya mawari kung sino ang sospek. Namuo ang galit at pighati na naramdaman ni Nicolas. Gusto niyang sirain lahat ng mga gamit na nakikita niya dahil sa sobrang galit. Bakit sa dami ng mawala at kunin, si Ayesha pa na pinakamamahal niya? I will find you, Ayesha. Promise. Mahahanap kaya ni Nicolas ang babaeng kanyang minahal o mababalik lamang ang nangyari dati na isang buhay ang nawala? Nagising si Ayesha sa isang malakas na tunog ng isang hampas sa pader. Aray, aray. Pagkagising niya ay ang unang nakita niya ay ang maalikabok at maduming lugar. Para ba itong bahay na wala nang nakatira at wala nang nag-aalaga? Ang sakit ng katawan ko. Saad niya, hindi siya makagalaw ng maayos dahil nakatali ang kanyang kamay at paa. Pambihira naman. Sa dami pa namang damit na pwedeng suotin. Ito pa talagang maid dress? Reklamo niya pa. Wala siyang ibang nakitang tao roon. Sino mang nandyan? Sigaw niya, ngunit wala siyang nakuhang sagot. Teka, ano bang nangyari? Ang huling naalala ko ay hinahabol ako ng mga demonyong yun. Tulong! 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 Pagsigaw pa niya, ngunit mukhang nasa kuweba ata siya at wala namang nakakarinig. Ang kasunod na narinig niya ay ang mga hakbang ng paa na papalapit kung saan siya naroroon. Pagbukas ng pinto ay bumungad sa kanya ang dalawang lalaki. Sila ang dumukot sa kanya. Ang dalawang lalaking humabol din sa kanya. Ano bang kailangan niyo sa akin? Galit na saad ni Ayesha. Well, sa'yo wala. Pero sa amo mo, meron. Sagot ng lalaking maangas. Sa kanya ka pala may kailangan. Bakit ako ang kinuha niyo? Tanga ka ba? Baka sirain mo pa ang mga plano namin. Anong plano? Kayo ang tanga. Hindi kayo nag-iisip. Kung may alam ba ako o wala? Kung wala kang alam bakit andun ka sa lugar ng aming pag-uusap? Tanga ka ba? O pinanganak kang hindi sigurado? Malamang, lugar yun ng amo ko. Magulat ka kung nasa bahay niyo ko. Hindi rin kayo nag-iisip, no? Bakit sa dami ng lugar, doon ka pa nakatambay? Sino bang may sabi sa'yo na nakatambay ako doon? Galing ako magtapon ng basura. Siyempre, daan yun eh. Pagsisinungaling pa ni Ayesha. Sinabi niya na lahat ng kasinungalingan para hindi siya masaktan. Paano na lamang ang kanyang ina? Do you think we are stupid para paniwalaan ka? Oo, stupid kayo.
Isang sampal ang natanggap ni Ayesha. Aray! Masakit, di ba? Kulang pa yan. Hindi nakasagot si Ayesha. Pinandilatan lamang niya ang mga lalaki sa sobrang galit. Namula ang pisngi at dumugo ang bibig niya sa sobrang lakas ng pagkakasampal sa kanya. Umiiyak na lamang siya sa takot at galit. Ang dalawang lalaki ay umalis sa silid na yon. Naiwan roon si Ayesha na nakatali at naghihikao sa sobrang takot. Pag talaga ako dito nakalabas, humanda kayo sa akin. Nakatulog si Ayesha at nagising na naman siya sa ingay ng dalawang lalaking nagtatawanan na parabang wala lang sa kanila ang lahat ng ito. Oh, you're awake. Anong pake mo? Come on, don't be too mean. We just have fun. Kung kayo, gusto niyo ang nangyari, ako hindi. Ano bang kasalanan ni Nicolas sa inyo? Madami. Gaano kadami at kasamayan na humantong kayo sa pag-iisip na pumatay? He almost killed me. He ruined our reputation. Bakit? Ano ba ginawa niyo? Enough with this question. Siya nga pala, tinawagan na namin si Nix and pupunta siya rito. Ano, gusto mo bang makita siya bago ikaw mawala o hindi na lang? Mga hayop kayo. Relax, this is just the beginning. Palabasin niyo ako dito. Ano ba? Tulong! Pagsisigaw pa ni Ayesha. Lumipas ang ilang oras ay kinuha si Ayesha ng dalawa at nilagay sa labas para gawing pain. Hindi siya makapaniwala na mawawala siya ng ganito. Paano na ang kanyang ina? Habang nagmamadali si Nicolas na umalis, ay may natanggap siya na isang tawag galing sa di kilalang numero. Agad niya itong sinagot. Nagbabaka sakali na si Ayesha ang taong ito. Hello? Bungad niyang tanong. Hello Nix, how are you? Ano, masaya ba makipagtaguan? Natatawang saad ng nasa kabilang linya. Naramdaman na ni Nicolas na ang taong ito ay ang kumuha kay Ayesha. What do you want? You. Ako pala kailangan mo. Bakit nandamay ka pa ng ibang tao? Let her go. Come on, Nix. This is so fun. Hindi mo naman sinabi sa akin na maganda pala tong si... Sino nga ba pangalan nito? Natatawang saad nito. Don't you even dare to lay your dirty hands on her. I'll find you and give what you deserve. Nagngingit-ngit sa galit si Nicolas. Hindi niya kakayanin kung may mangyaring masama sa taong mahal niya. Noon pa man ay si Ayesha na rin ang taong lubos niyang ginusto. Inaaway niya ito upang magkausap sila at mapansin siya nito. Maganda rin si Ayesha pag nagagalit. Mas lalong napaibig si Nicolas dito. Bumalik ang atensyon ni Nicolas sa lalaking nasa telepono. Naalala niya ang kanilang pagsasama ni Ayesha at ang unang araw na nakita niya ang babae. Ang tanong, nasan siya? Baka hindi mo na siya maabutan ng buhay. Hala ka. Anong kailangan mo? You and money. Magkano? 100 million. Deal. Wow, kakaiba ka talaga, Nix. Para sa babaeng to, maglalabas ka ng 100 million? Grabe ka. Nasaan kayo? I'll send you the address, dude. Biglang natauhan si Nicolas nang marinig niya ang salitang dude. Para bang narinig niya na ito sa mga kaibigan niya. Naghinala na siya kung sino ang dumukot kay Ayesha. Hindi pinaalam ni Nicolas
sa kanyang pamilya ang nangyayari. Ngunit agad niyang tinipon ang kanyang personal agent para hanapin at tulungan siyang mabawi ang babae. Sir Nicholas, the team is ready. Take them down and make sure na walang kahit anong sugat o gasgas sa katawan si Ayesha. Yes, sir. Agad na may bumalik na tawag kay Nicholas. What? Ano, ready na? Don't you ever bring any police. Wala akong tiwala sa mga pulis, lalo na sa tatay mo. Biglang tumahimik ang kabilang linya. Nagulat sa huling binanggit ni Nicholas. Nalaman niya na kung sino ang kumuha kay Ayesha. Ang dalawang lalaking may palihim na galit sa kanya. Si Edward at Zane. Biglang naputol ang linya sa kabilang telepono. Nagulat siguro sa kanyang narinig. Habang nag-aayos si Nicholas, ay grabe din ang pangamba na kanyang nararamdaman. Kamusta na kaya si Ayesha? Edward, I got a bad news. Narinig ni Ayesha ang pag-uusap ng dalawa. What? Alam niya na. Alam ang ano? Kung sino tayo. He knew it was me. Zane, malinis ang pagkakaplano ko. Pati CCTV ng lahat ng nasa tapat nila ay nasira na. He knew that my father is police. Pangtakot lang niya yun, Zane. As if you don't know who he is. He is Nicholas Fuentes. Okay, get that girl at lilipat tayo mamayang gabi. Ano? Takot kayo? Pagsasabat pa ni Ayesha. Shut up! Sigaw ng isang lalaking nagngangalang Zane. Aray, dahan-dahan naman. Ikaw manahimik ka dahil kung hindi mananagot ka sa akin. Pinasok ulit si Ayesha sa loob ng kwarto at ang dalawa ay nagsihandaan sa kanilang pag-alis. Wala nang nagawa si Ayesha kundi sundin lahat ng kanilang inuutos. Nandun pa rin ang takot, ngunit walang magagawa ang kanyang takot sa oras na ito. Habang bitbit na si Ayesha papunta sa sasakyan, ay nakarinig sila ng malakas na ingaw, para bang isang malakas na pagsabog galing sa hindi mawaring lugar. Ano yun? Tanong ng lalaki sa kanyang kasama. Bahala na kung ano yun, tara na. Nagtataka pa rin si Ayesha kung ano ang tunog na yun. Sasakay na sana ang tatlo sa kotse nang may narinig silang putok ng barel. Napasigaw si Ayesha sa takot at nakita sa mukha ng dalawang lalaki ang takot at pangamba. Biglang may dumating na maraming kotse sa lugar kung nasaan sila Ayesha. Sino ang mga to? Aba, malay ko. Isang lalaki ang bumaba galing sa sasakyan. Malabo man ang pagkatingin ni Ayesha, ngunit kilalang kilala niya ang tindig at tayo ng lalaki. Si Nicholas ang bumaba. Nix, bulong ni Ayesha. Ay, shit. Kunin mo na ang babae, bilis. Aray, tulong! Biglang pinasok si Ayesha sa loob ng kotse, ngunit pinaputukan ng barel ang gulong ng kotse na siyang nagpahinto nito. Hindi niyo ako matatakasan. Edward and Zane, we will go down together. Shit, Nicholas. Kinuha ni Zane si Ayesha at ginawa yung pain. Tinutukan niya ito ng baril. Zane! Sigaw ng lalaki na si Edward. Look, Nix, pag lumapit ka, hindi ako magdadalawang isip na kalabitin ang baril ko kagaya ng ginawa ko noon. Biglang nawala sa itsura ni Nicholas nang marinig ang sinabi ng lalaki. Nagtaka naman si Ayesha kung ano ang ibig sabihin ng lalaki na nangyari noon.
Do you remember, Nix, what I did to your driver? I just clicked the button and boom! He's dead. Stop! Saad ni Nicholas. Bakit? Masakit ba masaksihan ng lahat? Masakit ba na malaman mo na ako ang pumatay sa driver mo noon? Nang marinig yon ni Ayesha, ay nanlabo ang kanyang paningin. Naguluhan siya sa kanyang mga narinig. Gusto niyang malaman ang katotohanan ng pagkawala ng kanyang ama. Ngunit hindi sa ganitong paraan. Hindi dito at lalong hindi sa kanila manggagaling. Pinatay ang ama ni Ayesha ng parehong taong dumakip sa kanya. Gusto niyang malaman at itanggi ang lahat. Ngunit alam niya kung sino ang tinutukoy nilang namatay noon na isang driver. Ikaw dapat ang namatay sa araw na yun, Nicholas, pero nakailamang matandang yun. Habang naririnig to ni Ayesha, ay parabang unti-unting dinudurog ang kanyang puso. Tumutulo na ang kanyang mga luha. Tinignan niya si Nicholas sa mga mata at halata ang awa at pangamba nito. Ikaw ang pumatay sa papa ko. Saad ni Ayesha habang humahagulgol. Papa? Ama mo pala ang driver niya noon na namatay dahil sa pakikialam? Pakikialam? Pinatay mo siya nang walang kaawa-awa. Hindi ko yun kasalanan. Tumawa ang lalaki ng malakas na parabang nang aasar. Stop the drama, Zane. Ako ang harapin mo kung matapang ka talaga. No, Nicholas. Kilala kita. Kung kilala mo ko, ay hindi ka gagawa ng ganito ka-childish na gawain. Wala na. Sinira mo na ang buhay ko. Wala nang masisira pa dito. Look, I'm sorry. Hindi ko kasalanan na nagnakaw ang papa mo sa kumpanya namin. Nagmakaawa si Papa sa inyo. Ginawa niya yun dahil kailangan na ng gamot ng mama ko, but you all refused to help. We did not refuse. We helped. How? By telling everyone how bad my dad was or how bad my mother's condition to satisfy your egos. Your dad refused our help. He didn't want to be helped in the first place. Why? You don't know our suffering, Nix. Kasi mayaman ka. Nasa iyo ang lahat. Habang nakikinig si Ayesha sa usapan ng dalawa, ay unti-unti siyang nakaramdam ng awa kay Zane. Hindi dahil gusto niyang makahanap ng hustisya, kundi dahil mabait siyang tao. Hindi siya masama. Naging masama lang siya dahil sa isang sitwasyon. Nadurog at nasira ang kanyang tiwala. Nasaktan siya sa nangyari sa pamilya niya. Hindi man aminin ni Nicholas din, ngunit makikita rin sa mga mata nito ang awa sa kanyang kaibigan. Tama nga ang sinabi nila na demons are created, not born with it. Naging masama siya dahil kailangan niyang maging malakas. Nilamon siya ng kanyang galit at lalo na ng kanyang hinagpis at lungkot. Ngunit hindi yun dahilan para gawin niya rin ito sa iba. Hindi dapat nananakit ang mga taong nasaktan na. Hindi ito sapat na rason upang manakit din ng iba. Masakit isipin na ganito ang nangyayari ngayon sa ating paligid. Nagiging masama tayo dahil nalalamon tayo ng ating galit, puot at lungkot. Ngunit hindi natin sila masisisi dahil biktima lang din sila ng panahon. Zane, ako ang kailangan mo. Ako ang harapin mo. Let go of Ayesha.
She don't know anything about this. This is between us. Kagaya ng dati, Nix, madadamay ang dapat madamay. Like what you said. Let's all go down. Nandilim ang paningin ni Zane at kinalabit na ang kanyang baril. Zane! Napasigaw si Edward. Zane, stop! Tama na! Saad ni Ayesha. Kinalabit na ni Zane ang kanyang baril. Ngunit isang putok ang bigla nilang narinig. Isang putok ng baril na tumama sa kamay ni Zane. Napasigaw sa sakit ang lalaki at nabitawan ang hawak nitong baril. Agad niyang nabitawan si Ayesha at dali-dali namang tumakbo si Ayesha kay Nicholas. Pinaputukan ni Nicholas ang kamay ng lalaki. Gulat na gulat si Ayesha dahil isang mali lamang noon ay siya ang matatamaan. Zane, stop this. I told you. Mahinahong saad ni Nicholas. Napasigaw sa sakit si Zane at hindi na ito nakagalaw. Bigla namang may tumakbo at dali-daling ambulansya papunta sa nabaril na kamay ni Zane. Hayop ka, Nix. We will talk later. Dinala sa ambulansya si Zane kasama ang kanyang kaibigan na si Edward. Are you okay? May masakit ba sa'yo? Agad na saad ni Nicholas sa babaeng umiiyak. Agad na niyakap ni Ayesha si Nicholas. Salamat. I will not let anything harm you. Okay, my baby? Salamat dahil dumating ka. Kagaya noon hanggang ngayon. One call of you, dadating agad ako. Si Papa. I'm sorry. Hindi ko nasabi agad sa'yo. Kagaya mo ay, hinahanap ko rin kung sino ang pumatay sa kanya. Siguro, payapa na siya ngayon, di ba? Matagal na siyang nasa payapa, Yesh. Kasi mabait na tao ang papa mo. Niyakap ulit ni Ayesha nang mahigpit si Nicholas. Let's go. Pumasok sa loob ng sasakyan si Ayesha habang si Nicholas ay may kausap muna ng mga pulis. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Ayesha sa kanyang mga narinig at nangyari. Para ba itong isang bula na bigla-bigla na lang nagsiputukan. Pumasok sa loob ng kotse si Nicholas. Pupunta tayo sa hospital first to check on you. Then after that, uuwi na tayo sa bahay. Nag-aalala na sila sa'yo. Gusto ko puntahan si Mama. Your mom is in the hospital. Pina-check up ko. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Wala. I just want the doctor to took good care of her para gumaling na siya. And about sa bills, ako na bahala. Huminga ng malalim si Ayesha. Babayaran kita kapag okay na ang lahat. Pwede bang iba na lang ang ibayad mo? Ha? Naguguluhan na saad ni Ayesha. Iba na lang ang ibayad mo sa akin. Ano? Your yes. Ano? Anong ibig mong sabihin? Habang naguguluhan at hindi alam ang isasagot ni Ayesha, ay nakangiti naman si Nicholas. I know, this is random at hindi dapat dito at hindi sa ganitong oras. Ngunit bigla kong napagtanto na kung hindi ngayon ay kailan. Nang nawala ka, marami akong naisip at napagtanto. Ayaw ko nang magsayang ng oras pa. Isa lang ang rason kung bakit ako bumalik ulit dito at handa akong gawin ng lahat. Makuha lang yon kahit pa pagbawalan tayo ng mundo. Isa lang ang mahal ko. Mula noon hanggang ngayon. Ikaw lang. Bumilis ang tibok ng puso
ni Ayesha. Sa mga katagang binitawan ni Nicolas ay para itong mga bulaklak na umuusbong sa kanyang katawan. Ang lalaking matagal na niyang gusto at matagal niya nang pinapangarap, ngayon ay umaamin na sa kanya ng nararamdaman. Siya na may halong pangamba ang kanyang nararamdaman dahil hindi niya alam kung saan sila dadalhin ng kanilang pagmamahalan. Ngayon na nalaman natin kung sino ang pumatay sa papa mo at unti-unti na rin gumagaling ang mama mo. Sana mabigyan mo ng panahon ang sarili mo, Ayesha. Sana mabigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi ko napapatagalin pa ang lahat. Gusto ko na maangkin ka na. Sa akin lamang. Kaya ngayong araw na to, gusto kong malaman mo na mahal kita. Saad ni Nicolas. Paano si Mama? Paano ang mga magulang mo? Paano sila? Ayesha, gusto ka ni Mama. Ikaw lamang ang tanging babae na gusto niya. Ngunit kahit ano pa ang desisyon nila, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Ikaw o hindi na lang. Ikaw kalaban ng lahat. Tumulo na ang mga luha ni Ayesha at hindi niya na napigilan ang nararamdaman. At saka, payag na ang mama mo. Dagdag pa ng lalaki. Ha? Paano? Tinanong ko siya noon pa at tinanong ko ulit siya ngayon. Ang tanging hiling niya lamang ay maging masaya at malaya ka. Biglang may nilabas na isang box si Nicolas. Pagbukas niya rito ay isang singsing. Ayesha Sacro, will you marry me? Isang tanong na noon pa lamang gustong marinig na ni Ayesha, ngunit isa rin itong tanong na kinatatakutan niya. Ngunit paano niya ba lalabanan ang kanyang puso kung ang sinisigaw nito ay ang kanyang lalaking mahal na si Nicolas? Yes, Nicolas Fuentes. Papakasalan kita. Isang mahigpit na yakap ang natanggap ng dalaga. Lumipas ang ilang buwan at handa na ang lahat sa paparating na kasalan. Isang kasalan na nabuo dahil sa isang pagmamahal na walang katumbas. Isang pagmamahal na tinibay ng paghihintay. Isang pagmamahalan na hindi minadali at hinayaan lamang na ang tadhana ang gumawa ng paraan upang ibalik sila sa isa't isa. Sa buhay ay dapat matuto tayong maghintay. Dapat hindi natin minamadali ang mga bagay-bagay dahil may kusa itong dadating sa'yo. Dahil meron tayong sariling listahan ng buhay na alam natin na mangyayari kung tayo ay maghihintay at maniniwala. Dumating na ang araw ng kasal ni na Ayesha at Nicolas. Isang dalawang tao na naghintay ng tamang panahon. Nicolas, hindi ko maipapangako sa'yo na hindi ako magagalit, maiinis, magsiselos at makikipag-away sa'yo. Ngunit ang maipapangako ko lamang sa'yo ay araw-araw kitang mamahalin. Araw-araw kitang aalagaan, kahit masakit, kahit nakakapagod, o di kaya wala na sa sarili. Ikaw at ikaw pa rin ang pahinga ko. Ayesha, mahal kita noon pa at mamahalin kita ngayon at sa susunod na araw at sa susunod na mga buwan at taon. Bawat segundo ay ikaw ang iisipin. Ikaw at ikaw lamang ang tanging babae na hahagkan, yayakapin at aalagaan. Sa mga panahon na ikaw ay galit, naiinis, nagsiselos o nakikipag-away, andito ako para intindihin ang lahat ng yon. I will cherish everything that we will have.
and will take good care of you and to our future children. We will build a house na puno ng pagmamahalan at pag-uunawa. I love you. Sa kanilang mga pangako, alam natin na hindi yan mapapako dahil sila ay tinatag ng panahon para handain ang sarili sa bawat pagsubok. And you may now kiss the bride. Lumapit ang labi ni Nicolas sa labi ng babae, hudyat ng kanilang bagong araw at bagong buhay. Naghiyawan ang lahat at puno ng pagmamahal ang paligid. Sa paglipas ng panahon, si Ayesha Sacro Fuentes ay naging isang sikat na fashion designer at si Nicolas Fuentes naman ay naging isang CEO na humalili sa kanyang ama. Sila ay namuhay ng masaya at sila ay biniyayaan ng 3 anak.